Kine-question naman ng ilang senador at maging ng Justice Department kung bakit sa Korte sa Tarlac inihain ang reklamo laban kay Alice Guo, kaya ito ang nagdesisyon kung saan ikukulong ang dating mayor. Ang sagot ng Ombudsman sa pagtutok ni Mark Salazar. Hindi umano dapat bitawan ng Senado ang kustodiya kay Alice Guo hanggang hindi pa tapos ang kanilang investigasyon kung si Senador Francis Tolentino ang masusunod. Paniwala niya, invalid ang warrant of arrest na inisyu ng Tarlac RTC na siya ring nagdesisyong ikulong si Guo sa PNP Custodial Center. Related to 10660 should be filed in the nearest RTC of the next judicial region. Tama ba sa Kapas Final? Your Honor, on paper, mukhang may konting salungat. May konting salungat sa batas. But mas mabuti siguro marinig natin ng Ombudsman. Baka may paliwanag sila para dito. Sabi ni Tolentino, ang pinakamalapit na judicial region sa Tarlac ay Urdaneta, Pangasinan o kaya'y Valenzuela. Doon lang pwede isampa ang kaso laban kay Guo. Since the name of a Pangasinan mayor was likewise implicated here, baka naman magkaroon din ng influence. So hindi po pwede sa Region 1. So yung pangalawang sinukat ko po, dito yung mga mapa ng mga husgado, yung pangalawang sinukat ko na malapit-lapit is Region 2 sa Santa Fe. Ang layo na po, Nueva Vizcaya. Ang pinakamalapit po is Valenzuela City. Pinuna rin ng Justice Secretary ang paghahain ng kasong graft laban kay Guo sa Kapas Tarlac, pero sa ibang dahilan. Para nagkamali yata yung mga prosecutors ng Ombudsman kasi salary grade 30 si Alice Guo and 26 and above dapat sa Ombudsman na yan tsaka Sandigan Bayan. Kaya susulatan ng Justice Department ang Ombudsman para linawin ang isyung ito ng case jurisdiction and venue. We will ask a clarification on this matter kasi parang baka na oversight lang. Bago matapos ang pagdinig ay inulit ni Tolentino ang kanyang mosyong kunin ng Senado ang kustodiya kay Guo. Tama po ba yung court kung mali, walang jurisdiction na mag-issue rin ng warrant of arrest? Walang bisa po yun, Your Honor. Wala, invalid yung warrant of arrest. Iisa na lang po ang natitirang warrant of arrest na valid. The warrant of arrest coming from the Senate. Pero ang ruling ni Senator Risa Ontiveros bilang chairman ng komite, Alice Guo is to remain in the custody of the Senate until the conclusion of this committee's inquiry, and this committee will coordinate with any court ordering your detention. The chair is clarifying that while Alice Guo is in contempt of the Senate, she will remain in PNP custody. But if she posts bail, she will be taken to the Senate. ang Kapas RTC Branch 109 tumangging magbigay ng pahayag sa issue. Paliwanag ni Ombudsman Samuel Martires kung bakit sa Tarlac isinampa ang kaso. At the time we filed the information, Alice Guo was no longer a public official. Dahil dinismiss na si Alice Guo ng ombudsman. Kaya Kapas Tarlac, mananatili dahil yun ang may jurisdiction sa Bamban. Hindi rin daw pwedeng makipag-agawan sa kustodiya ni Alice Guo ang Senado dahil hawak na siya ng korte. The warrant of arrest issued by the Senate cannot be superior to the warrant of arrest issued by the RTC. Kaya nga ang advice ko lang sa kasana, mag-request na lang ang Senate sa Kapas RTC na kung pwedeng i-produce si Alice Guo sa Senado pag may hearing. This hearing is suspended. Sinuspinde ang hearing bago mag-alas 3:30 at ibinalik si Guo sa PNP Custodial Center sa Camp Crame. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar. Nakatutok 24 oras.